ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na Class A? Wala po akong hawak na Class A. Puro Class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madaraho, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilya na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang mapapasana all na lang kayo sa narinig nating usapan. Kung totoo man itong mga trolls, kasi noong pa nababalitaan natin ito, pero dito sa conversation na napanood natin, masasabi nating meron nga. Pero syempre, ayaw nila aminin yan. Yan ang pag-usapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, at bibitinin ko muna kayo, shoutout po muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, silent viewers, at syempre pa doon sa ating mga suking commentors. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo at syempre hindi natin makakalimutan dito kayong mga bashers. Baka isa kayo dito ha? Baka kasali kayo rito sa mga trolls na sinasabi dito sa video na napanood natin. Manood din kayo, mag-comment din kayo kagaya na sinasabi natin dito. Gamitin ninyo ang inyong karapatan bilang isang Pilipino na ilabas ang inyong mga reaksyon, opinion at kung ano-ano pa yan. Ilabas ninyo mga bashers. Tuloy-tuloy tayo rito. Sa araw na ito, napakaganda ng pag-uusapan natin. Naalala ninyo, nung nagpalabas itong Boying Rimulya na ombudsman, na meron daw ito, ang daming sakit nito, at may may leukemia pa ito. Hindi yan ang pag-usapan natin, isisingit lang natin dito kasi naalala natin yung mga ginagawa nila. Talagang nagdadramatize itong mga ito, nagdadrama itong mga ito, para lang sabihin, siguro, para maawa yung tao sa kanila, para manloko na naman, humambudol na naman ng mga tao, kagaya ng mga ginagawa ng kung sino-sino pa man dyan. Yan yung pinapalabas nila. Pero sa totoo lang, nagsasakit-sakitan lang ito. Bakit ko nasabi yan? Mamaya malalaman natin. Pero unahin natin itong mga trolls. Ano ba itong mga trolls, boss? Ito yung mga vloggers na bayaran. May tinatawag dyan Class A, B, C, at D. Mamaya ipapaliwanag natin pagkatapos. Mas maganda panoorin muna natin itong video kasi baka mamaya namalikmata lang tayo. Eto, makinig kayo mabuti. Panoorin natin yung video. I-play na natin yung video. Eto na. Humihingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na Class A? Wala po akong hawak na Class A. Puro Class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madaraho, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilya na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos Hindi na. namin magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulkan? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala sarili akong kong pera. Dahil sa kahingin nito si Madaraho Wala na ito. akong pakialam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayin ako. Yan. Yan yung audio na usapan nila pero hindi natin alam, hindi tayo sigurado dito kung sino. Pero sigurado tayo dito sa mga trolls. Talagang ayaw lang nila umamin. Meron naman talaga. Kaya nga mapapasana all tayo rito, magkano yung hinihingi. Eto, i-recap ko lang sa inyo ha. Itong mga vloggers na mga bayaran, ito yung sinasabi nilang wala raw silang Class A, B, at C. Class D itong mga ito. Ibig sabihin, ito yung mga mabababa pa lang ang mga followers. Mamaya, papaliwanag natin dito kung ano ba yung Class A, B, at C. Ito, letter D na ito, nandun sa baba. Ibig sabihin, siguro, mayroon itong mga 100,000, 200,000, mga ganun siguro, ang mga followers nila. Ito yung ginamit nila. At ito yung may pinangalanan dito. Itong si Magdarahog at Rosalinda at mayroon pang taga-Bukid. Yan ang sinasabi natin dito. Baka itong taga-Bukid na ito, parang mayroon ako nakikita kasi noon na taga-Bukid. Baka ito na yan. Nagagalit na itong kababae na kausap dito nung kung sino man yan, na ang sabi niya pa nga, yan ba yung matanda na mukhang gorilya? O marami kayong nakikita dyan na nagla-live na mukhang gorilya. Baka isa na ito sa mga nabanggit dito. Kaya nga, ang kakapal ng mga pagmumukha nito, depend sila ng depend sa PBBM kung ano-anong ginagawa nitong PBBM na ito. Kasi nga, mayroong ganon involved. May perang involved, kaya atat na atat silang ipaglaban, ipagmalasakit. Napakabait nitong presidente natin ngayon. Saan banda? Kaya nga, mapapasana all tayo dito sa mga hinayupak na ito na kahit kung ano-anong ginagawa nito, kailangan lang nila i-depend ang Pangulo. Yun ang trabaho nila, di ba? Sa video na nabanggit ginagawa naman nila yung kanilang trabaho. Pero mukhang hindi sila nagkakasundo sa presyo kasi nga mayroon nang hihingi ng mas malaking pera. Nagpapadagdag. Eto, may makikita pa tayong video. Ipapakita pa natin kung ano naman, kung sino ba yung nandun sa
audio kanina na napanood natin, eto ipakita natin yung binira naman, binanatan, sinupalpal ni Congressman Paulo Marcoleta. Of course, panoorin natin ang video at mamaya gagawa natin ng malupitang reaksyon. Eto na. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon doon para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong kumbaga downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Klarong-klaro, maliwanag na maliwanag yung sinabi ni Congressman Paulo Marcoleta. Kung mapapansin ninyo sa video, aligaga itong babae na kausap niyo dyan, hindi makasagot. Ang nabanggit dito, mayroon silang 4 na malalaking vloggers. At magkano bayad nito kada buwan? 75,000 lang naman. Kaya nga ang sabi ko rito sana all. Sana all. Kasi itong mga vlogger na ito yung class A na mga vlogger. Siguro ito yung mga milyon. Simula sa 1 million, pataas na mga vloggers ang subscribers nila. Ito yung kinukuha nila para, syempre, nagbabase kasi sila doon sa subscribers. Kaya nagbabase rin yung kanilang bayad. Pag malaki yung subscribers mo, malaki bayad. Kagaya nito, 75K a month. At hindi pa nakontento itong mga inayupak na ito. At syempre, meron silang mga downlines kung tawagin. Parang pyramiding lang, of course, kahit naman sino siguro, kukuha yan ng downlines para hindi rin siya mahirapan. At the same time, gaganda yung performance niya kasi pag nakita ng kanyang boss na magandang performance at kumakalat, lumalaganap yung mga nagdidepend sa kay BBM, PBBM, may bonus ito sigurado. Malamang. 10 na mga vloggers ang kinuha niyang downlines para magpakalat kung ano man yung mga content. Naalala ninyo yung nag-content tayo noon na 2 vloggers, iisang content nila. Eto na yun. Pasok sila rito. Magkano naman kanila budget? 15,000, 10,000 to 15,000 monthly. Saan ka pa? Haharap lang sa camera. Magmumura-mura dyan ng kung ano-ano. Ito hindi ko pa ito yung mga kalbo, hindi ko pa nasikaso ito. Magmura lang ng magmura. I-depend lang nila yung Pangulo. Pera na. Ganyan kadali. Ganyan ka bilis kumita ng pera dito sa social media, lalo na pag ikaw ay marami ka ng subscribers. Kaya kayo mga kababayan, mga boss at mga kapatid, kung ano ang opinion ninyo, ano ang masasabi ninyo tungkol dito sa video na itinanghal natin sa araw na ito, mag-comment kayo dyan sa baba. At syempre ba kayong mga bashers, lalo na baka isa kayo, baka kasali kayo rito sa pinag-uusapan namin dito sa video na ito. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Di ba? Halata naman kasi, ano ba ang ginawa? Di ba nga, sa classroom na lang sa classroom makikita nyo dyan. Ayan 22 lang yung kanyang nagawa. Samantalang, yung dating administrasyon, wala pa sa gamuta, wala pa. Paano ninyo ipapaliwanag? Paano ninyo i-depend itong administrasyon ngayon? Ano bang nagawa nito? May tulay ba ito na nagawa? Sa classroom na lang. Olas na kayo. Tulay, wala Mga infrastructure. Mayroon kayo nagawa. Anong nagawa ninyo? Yung pinalabas lahat ng pinakulong ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang nagawa ninyo. Lahat ng ipinakulong ng dating PRRD. Anong ginawa ninyo? Pinalaya ninyo. Pinalabas ninyo. Sino ang katunayan dyan? Si Laila. Laila. Hindi yung broadcaster doon sa radyo. Laila. Dilima. Ano ba kaso nito? Drug lord lang naman. Pero bakit nakalabas? Meron pa Garin. Janet Garin. Anong kaso nito? Naalala ninyo yung dimbak siya? Ngayon congressman siya. Ang hinayupak. Yung napulis. Ano nangyari? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga bangag kasi kayo. Gustong-gusto ninyo itong administrasyon na ito kasi wala ito sa katinuan. Ang nagmamanage dito, yung mga ob-ob na mga mastermind sa korupsyon. Ito pa isa kong tanong sa inyo. Ikaw, lalo na ikaw, Buyeng Rebulya. Ang bilis mong pinadala si PRRD doon sa dahig. Ang bilis. Isang ganun lang, Isang araw lang. Pagpalagay natin isang araw. Pero itong saldi ko, ilang buwan na ito nagtatago ngayon. Ba't hindi mo mapauwi? Ob-ob ka kasi. Halatang halata. Huwag naman kayo palata. Kaya nga sana maging totoo. Magkatotoo sana yung leukemia na sinasabi mo. Di ba? Mayroon pa isa. Tuwan-tuwa.
noong inaresto ang dating Pangulong Digong. Anyari ngayon, rest in peace. Hindi na natin babanggitin pa. Kasi patay na eh. Baka mamaya, mabas pa tayo rito. O ibas ninyo ako. Gusto niyo mag-taxi pa kayo eh. Mga ubob kasi kayo, yan ang sinasabi natin, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Dito lang po tayo sa totoo. Totoong totoo ang sinasabi natin dito. Kasi itong mga ob-ob na mga vloggers, kahit hindi totoo, ginagawa nilang totoo dahil sa pera. Yan ang tandaan ninyo. Kitang-kita naman kasi. Kamusta ang mga adik ngayon? May nabalitaan pa ako simbahan na mismo. Hindi na safe. Hindi na safe ngayon ang simbahan. Bakit? May napabalita. Sa simbahan, tinigok. Ito yung sinasabi nilang bagong Pilipinas. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong ob-ob, ob-ob, ob-ob.